Hello guys! Welcome back to my channel. Kung naghahanap ka ng tips, tricks, strategy on how you will grow your YouTube channel, panoorin mo hanggang dulo ang video na ito kasi naglaan ako ng 10 tips or more para makatulong sa iyo kung paano palalaguin ang YouTube channel mo. So without further ado, let's start. First tip para sa list na to is to create a content that people are searching for. Kailangan may mga content kang ino-offer na alam mong sagot sa mga katanungan ng mga taong pumupunta sa YouTube. Let's say for instance, nung sinearch mo itong keyword na how to grow your YouTube channel in year 2021 is nakita mo to specifically itong content ko. Yan ang pinaka sinasabi natin sa search engine optimization, na hinanap mo yung content at lumabas yung content ko as the answer to your question. Ganyan siya kasimple i-explain. So you have to create contents na nagiging kasagutan sa mga katanungan ng mga tao, ba't sila pumupunta sa YouTube. That's our first tip. So as you may know, people nga is searching for answers. They are searching for relevant answers sa mga substantial content na makakatulong sa kanila para maunawaan yung question na in-input nila sa search box ni YouTube. So kung nag-offer ka ng mga answer sa mga question, most probably, isang simple way iyan on how you will grow your YouTube channel. And on my separate video, I will try to create yung separate content about paano mahalaga sa'yo na matutunan mo yung search engine optimization. Okay? So, next tip. So, sa next tip natin naman is you have to follow kung ano yung trend, kung ano yung trending, kung ano yung mainit na topic na yun, na most probably people will search on YouTube dahil gusto nilang mapanood ang tungkol sa content na to. Whether it's trending topic like artista, ganito, any issue in general, basta hot topic, current affairs, kailangan gumawa ka ng content na nakalinya sa ganung setup. Halimbawa, say for instance, nung pumutok ang Taal Volcano, that's hot topic, right? So, kailangan mong mag-create ng kahit maiksing content about doon, kasi ang tao, alam mo, as ikaw content creator ka, alam mo ang tao, maghahanap sila ng mga information na pwedeng mapanood about Taal Volcano, ang pagsabog ng Taal Volcano. So kailangan mo gumawa ng content. Bakit? In that sense kasi is matutulungan niya na mag-grow ang YouTube channel mo, kasi tao is pwedeng mag-click or manood or ma-search yung ginawa mong content. At the same time, pwede silang mag-subscribe sa yung channel. Okay po. So, kung ano ang trending ngayon sa entertainment, sa showbiz, mag-create ka din. Kung halimbawa, say for instance, nakita mo yung pagkabuntis ng isang artista, alam mo, sa isip mo, ang mga tao pwedeng pumunta sa YouTube dahil aalamin nila kung ano yung balita, ano yung chismes tungkol doon sa isang artistang nabuntis. Okay. Kailangan mong makiusad sa flow na ang tao is nagsisearch about this keyword. Si blah blah chuchu na buntis. So, kung gagawa ka ng content na isang ganyan at nag-pop up yung content mo, most probably people are going to click on your video. They are going to watch on your video, and possibly, pag nag-trending ang video mo is maka-acquire ka ng maraming subscribers, maka-acquire ka ng maraming watch hours in order na mag-grow ang YouTube channel mo. So now, that's our tip number 2. For our third tip, sa first day pa lang as a YouTuber or ang pag-start mo ng yung YouTube channel, i-mindset mo na kailangan magmukha kang professional sa paggawa mo ng content, hindi pucho-pucho. Kasi diba, you are attracting people na mag-subscribe sa YouTube channel mo. Kapag nakita nila na basta-basta mo lang ginawa yung content, tsamba-tsamba mong ginawa yung content mo, hindi ka presentable tingnan,
magdadalawang isip ang mga tao na mag-subscribe sa YouTube channel mo. So, in order for you na maging successful or mag-boom or sumikat agad ang YouTube channel mo, sa day 1 pa lang, dapat naka-mindset na you have to start it right. Kailangan, nasa puso mo na yung pagiging professional kasi yung YouTube channel mo is hindi siya pucho-pucho. Time will come, ma-realize mo after 1 year, after 2 years, yun ang mga first video na ginawa ko. So, yung mga napagdaanan ng mga dating YouTuber na nakakilala ko na sabi na, tsaka ko besh, ang tsaka ko nung nagsimula ako sa YouTube channel, nagba-background check sila ng mga previously uploaded nila. So, ito, para maiwasan mo na yung ganyang sitwasyon, gusto ko na i-mindset mo na sa sarili mo na, kailangan pala medyo neat ako tingnan, presentable, para mas mabilis kong mai-present ng maayos sa sarili ko na, hey guys, ito po, medyo okay naman to. Baka naman, di ba yung mga titingin sa YouTube channel mo or sa mga videos mo is, mas mapabilis ang pag-subscribe nila. Kasi you look professional, you look neat. Okay po? And, isingit ko na din kailangan mo kasi magpadami ng subscribers. Kasi alam mo ba, kapag ang isang YouTube channel kasi is nilalangaw, sorry for the term pag ang isang YouTube channel is walang nakasubscribe, people are thinking kung talaga bang mag-subscribe ako dito or hindi. Kasi dahil walang subscriber na madami, baka talaga hindi naman maganda ang mga sinashare nitong content. So, nahusgahan ka na, hindi ka pa nila na screen. Totoo yan, di ba? Parang sa tindahan yan, walang bumibili dyan, siguro hindi masarap ang ulam. Ganun ang thinking ng Pilipino. So, uunahan mo na yan. So, sa mga first months ng YouTube channel mo, i-double time mo na ang pagkakaroon ng maraming subscribers. Kapag madami na kasing subscribers, hindi ko sila nanonood sa mga videos mo, ang dami naka-subscribe sa YouTube channel nito, siguro magaganda ang mga content nito, makapag-subscribe nga din. Diba? Reality yan. Mag-message ka sa baba kung you agree sa statement ko na yan. Nadanasan ko na din kasi yan. Ako, nagdalawang isip din akong mag-subscribe kasi kaunti ang subscribers niya. Wherein, may nakita akong isang YouTube channel na madami ng subscribe, napasubscribe din ako. So, sabi ko, kailangan talaga madami ng subscriber para mas ma-attract mong pumunta yung mga tao na mag-subscribe sa'yo. And again, on the contrary, you have to create naman substantial content para sa satisfaction ng mga subscriber mo. So, that's the tip. Wait lang for the next. Up for our next tip, my favorite tip na gusto kong ma-realize mo or gusto kong tumatak sa puso mo, sa isip mo, is be consistent sa pag-upload ng mga content. Kasi diba nagpapalakas ka or nagpapadami ka ng subscriber or gusto mong mag-grow ang YouTube channel mo pero hindi ka naman consistently nag-a-upload ng mga content, paano ka magkakaroon ng maraming subscriber kung once a month ka lang nag-upload or minsan 3 months na hindi ka pa nag-upload ulit tapos gusto mong maging successful or mag-boom yung YouTube channel mo? That's impossible. So you have to be consistent. Ito na yung tip ko. Para talagang consistently meron ka talagang mai-upload, maglista ka na ng mga topic na gusto mong gawin para, diba, ma-pressure naman ang sarili mo na on this day or sa ganitong schedule, kailangan ko palang mag-upload. Kailangan may tracker ka. As well as ma-inspire ka or ma-remind ka na, yes, kailangan ko palang consistently mag-upload ng content without fail. Kasi nagpapakitang gilas ka sa YouTube channel, diba? Gusto mong ma-recognize ka ni YouTube na, itong channel na to is consistently nag-upload. So, parang may good standing yatang ibibigay si YouTube sa YouTube channel mo kasi nga nakikita ni YouTube na consistently andyan yung mga content mo. And anong gagawin ni YouTube? Ipopromote niya na ipopromote ang mga videos mo. Ganon ka-importante ang consistent na pag-upload kasi you are gaining people's trust. Hindi ka pwedeng lulubog-lulitaw. Okay po? Paano ka makakagain ng maraming watch hours? Paano ka makakagain ng maraming subscriber? Kailangan consistently. Huwag kang ma-pressure kung may trabaho ka. Time management lang yan. Kaya sinasabi ko sa'yo, maglista ka na ng mga topics. Okay? If alam mong magiging busy ka for the next week, mag-film ka na in advance. Gumawa ka na ng 3 topic na i-ready mo lang.
Okay? I-ready mo, during your busy days, uploading ka na lang, hindi ka na magre-record. Para no pressure. Okay? Huwag mong isiping magiging pabigat sa'yo si YouTube. Kasi, sa time management na sinasabi ko sa'yo, madali lang yan. Kailangan mo lang munang ilista yung topic, ano yung mga content. Ilista mo na yung tags, ilista mo na yung description. I-save mo na yan sa notes para pag nag-upload ka, alam mo na yung ilalagay mong topic, alam mo na yung ilalagay mong description, alam mo na yung ilalagay mong tags, alam mo na yung sasabihin mo sa content ng YouTube channel mo. Nakalista na siya. So, mas mabilis lang. Hindi yan i-require ng maraming oras kasi beforehand, nag-prepare ka na. And dahil na-film mo na yung content, i-upload mo na lang siya para ma-meet mo yung sinasabi natin consistently meron kang ina-upload weekly. And si YouTube kasi, parang napupuko yung algorithm about your channel na ang tao is nanonood sa'yo if you are not offering a new content, a new video para sa mga viewers mo, wala silang mapanood na YouTube. So, it will affect yung analytics, yung algorithm ng YouTube channel mo. Huwag mong hayaang matulog ang YouTube channel mo for some time. Okay po. Mamuhunan ka ng oras. Time will come, you will gain yan. Kailangan mo lang talaga ng consistent na pag-remind sa sarili mo na kailangan mo siyang paglaanan ng oras. No pressure. Kailangan mo yung mga strategies and tips ka lang na ginagawa para sa sarili mo na kailangan mo itong i-follow, kailangan ganito. Para consistently nag-grow ang YouTube channel mo kahit busy ka pa. Kung pa-thumbs up naman dyan, kung nag-agree ka sa pagiging consistent na YouTuber. Next topic. Oh, fifth tip na tayo. Sa fifth tip naman tayo, use your Facebook account, your Instagram account, your Twitter account na i-promote yung YouTube channel mo, yung newly uploaded videos mo. Kasi, pwede kang mag-export ng mga watcher, ng mga supporter, ng mga subscriber from those different platform. Pwede silang mapunta sa YouTube channel mo, pwede silang manood ng YouTube ng mga content mo, at the same time, possible mag-subscribe sila sa'yo. So, ito yung sinasabi natin sa marketing side, kailangan i-promote mo yung sarili mong YouTube channel kasi gusto mong mag-grow ang YouTube channel mo, gusto mong maging successful, di ba? Tama. So, mag-join ka sa mga YouTube community. Maghanap ka ng YouTubers community, small YouTubers community, sa mga group sa YouTube. Madami dyan. Kapag nag-upload ka ng content dyan, let's say for instance, lalayo pa ba ako, ipopost ko doon sa small YouTubers vlog na group. Ipopost ko, how to grow your YouTube channel in year 2020. Kapag yung mga YouTuber, mga small YouTuber, or sino man sa mga YouTuber na nandoon is magustuhan yung topic, pwede nilang mapanood yung video ko. And in that sense, kapag nagustuhan nila on how I delivered, on how I explained, kung paano ako naging nakatulong sa pagbigay ng information, pwede silang mag-subscribe sa aking YouTube and they are the highest rate candidates para panoorin yung other videos ko na gustong makatulong sa mga YouTuber na kagaya natin, na mga baguhan pa lang. Paano magkaroon ng 1,000 subscribers? Paano ko mas mapapabilis makuha ang 4,000 hours? Okay? Yan. Pwede na lang pa yan mapanood sa YouTube channel ko kasi I am offering video tutorials para sa mga small YouTuber na kagaya ko. Sorry, nabubulol na ako. Up for our next tip. So, yung 6th tip naman natin is very important kasi matagal ko tong nabaliwala. I thought, kasi yung mga nanonood sa akin is, kahit huwag mo silang sabihan, mag-subscribe na sila. Later on, napansin ko na hindi pala effective yung akala ko lang. Kailangan pala magkaroon tayo ng call for action. Ibig sabihin, in every YouTube content na gagawin mo, is sasabihin mo sa kanila na, if you like this video, kung nakatulong sa'yo yung video ko, you can consider subscribing to my channel. Pa-like po ng video na to, you can leave comment. Kung may mga katanungan ka po sa akin, I will respond to that. Yan yung sinasabi natin, nagkukumand tayo, nakikiusap tayo. That is a call for action.
a strong call for action actually. Kasi nagko-command tayo. Ikaw, kung gagawin mo yan siya from the very start, it will help your YouTube channel na mag-grow ng mas mabilis. Kasi believe me, naging reluctant ako sa panahon na ako'y baguhan pa lang kasi wala nang guide sa akin. So, hindi ko siya na-apply. Vlog lang ako ng vlog, upload lang ako ng upload, hindi ko to ginawa. Pero alam mo, malaki ang tulong nito kapag sinasabihan mo yan sila. And be very keen observer kung ano ang ginagawa ng mga artista, ng mga vlogger, di ba? Please subscribe to my channel, please like, mag-comment kayo sa baba. Akala mo, di ba, kwela lang, pero may dating yun eh. Kumbaga, mahahata ka nilang mag-subscribe, mahahata ka nilang mag-comment, mahahata ka nilang mag-share ng video. Pa-share mo naman ang video na to sa mga gustong makapanood din ng ganitong klase ng content para makatulong sa iba. That's somewhat nagkukuman na kung gusto mo pong makapanood ng mga ganitong klaseng content, please click yung subscribe button para po sa mga upcoming videos ko ay ma-notify ka. Ganun pala siya dapat ginagawa. You can do it on the first part of your video or pwede din sa latter part ng video. Huwag na huwag mong kakalimutan kasi gusto mong magkaroon ng madaming subscriber as soon as possible. This tip is mas maganda kung lagi mo siyang gagawin sa mga content mo. Wait lang, next topic na tayo. Up for our 7th tip. Ito naman ay magtatakel sa quality ng video natin. Okay? Lahat ng bagay na tututunan, huwag kang mag-alala. Kasi baka ang hindrance or ang nakakapag-stop sa'yo para mag-start maging vlogger dahil doon sa klase ng camera na meron ka. Baka iniisip mo, wala pa akong pambili ng GoPro, wala pa akong pambili ng ring light. Alam mo, napag-uusapan yan eh. Ang kailangan mo na talaga is mag-start ka. In order for you na maging successful agad, kailangan mag-start ka na. Huwag mo nang isipin na wala kang magandang camera, wala kang magandang ring light pa tawag, di ba? So, gamitin mo yung daylight para malinaw ka, maliwanag ka. Doon ka sa harap ng bintana, gamitin mo yung daylight para maliwanag ang appearance mo sa monitor. Okay? So, lakasan mo yung boses mo, gawin mong jolly, gawin mong ka-interest kang panoorin. Kasi pag boring ka pa lang sa start, people will not finish your video. Kahit napakaganda ng mga isasabi mong tips, kung wala kang kabuhay-buhay, kung tinatamad silang panoorin ka dahil tamad yung boses mo, it will take time. Pero at least in this video, kailangan naka-impart na yung sinasabi ko sa iyo. Comment ka nga kung nag-agree ka dyan or isa namang like dyan. Okay po, yung quality ng video, dapat po, kapag nag-upload ka, as early as now, huwag kong pa ganito, huwag ganyan. It should always be landscape, para po malawak or occupied mo yung buong, ganon. Pangit po kapag ganyan, kasi gitna lang po ang makikita, wherein pwede mong ma-occupy buong screen. Okay po? Quality ng video. Kasi kahit po anong ganda ng laman, ng mga tips mo, kung madilim ka po sa footage, kung hindi ka po naririnig ng mga gustong manood sa'yo, kahit ang ganda ng 20 tips na ibibigay mo, hindi po sila manonood. So, as early as possible, practice lang ng practice, mag-research ka sa YouTube, kung ano yung dapat mong gawin, magandang klaseng paggawa ng editing, yung may mga slide, yung may mga, alam mo na yan, dagdag kasi yan sa kinang sa mata para ang mga tao is matuwa, ma-enjoy, masatisfy habang pinapanood yung video mo. So again, ito ay tungkol sa video, sa editing, at sa quality ng video na i-upload mo. Wait for our next tip. Our next tip para mabilis mong mapapalago ang YouTube channel mo is optional lang po ha, if you can just afford. Say for instance sa akin, nakikita mo itong LV bag na yan, those are my giveaway sa mga magsusubscribe sa YouTube channel ko, sa mga magla-like, o sa mga manonood ng live ko, and magkakaroon ako ng giveaways through live raffle.
yan, optional lang yan. Kung gusto mo lang naman na mas makahatak pa ng tao, kasi as you know, people po are subscribing or nagkaka-interest kapag may ino-offer kang giveaways, free load, optional, if kaya mo lang po. Gaya niyan, pinapamigay natin yan sa ating mga loyal subscriber na nagsusupport sa YouTube channel ko. In return sa aking revenue or sa aking sahod, bumibili po ako ng isang bag para maipamigay ko sa inyo. In return po, sa salamat ko po sa pag-subaybay or sa hindi nyo pag-skip sa aking mga ads, at sa pag-support nyo po, at sa hindi nyo po pag-subscribe, kasi lumalago po yung YouTube channel ko dahil sa ating mga subscribers. And ayan po ang ating mga giveaway na sinasabi. Up for our next tip. And ito yung pang-siyam na tip natin. Dapat po, lagi mong maging goal ang satisfaction ng ating mga subscriber, ng ating mga supporter, sa mga nanonood sa YouTube channel, or sa mga content natin. Kapag po, lagi kang nakatrack or lagi mong nasusatisfy yung satisfaction nila, let's say for instance, nanonood sila sa YouTube channel ko dahil ang gusto nila is yung mga video tutorials. And kapag tinignan nila yung ibang YouTube content ko, ay, nakakatulong pa pala ito on how to grow my YouTube channel. Halimbawa, yung ibang ino-offer ni Ma'am Cindy is paano mabilis ma-hit yung 1,000 subscribers, paano mabilis makukuha yung 4,000 hours ng watch hour, paano ma-monetize, ano ang ginagawa, bakit mahalaga na mapag-aralan ng analytics. Yan po, ino-offer pa natin yan sa YouTube channel natin. So, in that way, yung mga subscribers natin na small YouTuber, andyan yung satisfaction nila, kasi aside from itong video na pinapanood nila, kapag pumunta sila sa ibang videos ko, ay meron pa doon palang ibang video na makakatulong sa akin para mas mabilis kong ma-hit ang mga ganito, yung 1,000 subscribers, yung 4,000 watch hours, say for instance. And I have so many videos na ino-offer pa. So, once nakikip ko ang satisfaction ng aking mga YouTuber, magstay sila, panonoodin nila yung mga upcoming videos ko, and in that sense, natutulungan niya na mag-grow ang aking YouTube channel. Kasi, the more na pinapanood ang YouTube videos ko, ang video contents ko, is gumaganda ang analytics, gumaganda ang ranking ko sa YouTube. The more akong nagugustuhan ni YouTube na i-promote pati yung mga ibang videos ko, and yung ibang videos ko, laging nilalabas ni YouTube sa mga sa upcoming next video sa gilid, or doon sa homepage, dyan po. Yan kasi ang pinaka-goal natin. Laging ilabas, or lagi tayong ipine-present, or lagi tayong ina-advertise na YouTube na makita din ng iba. Para, yan kasi, in that sense kasi, kapag lagi kang pinopromote na YouTube, makakagain ka ng mas maraming subscribers, and in a span of year, magiging trending na yung video mo. Okay po. So, kapag satisfied ang mga tao na nakasubscribe sa YouTube channel mo, na i-watch din nila itong other video mo, kapag nakita ni YouTube na, ay, itong ibang video na to pinapanood din ng iba, okay, ilalabas niya na naman yung ibang videos mo. In that sense, meron tayong domino effect. Domino effect na kapag ang mga subscriber mo is nasatisfy sa one topic, at dahil nga, ino-offer mo po yung ibang topics, dahil nga sa niche na meron ka, which is YouTube tutorial, or how to, lahat ng how to na pwede makatulong sa mga YouTuber. Halimbawa, ito, how to grow my YouTube channel in year 2021. Ito, how to earn 1,000 subscriber, how to gain 4,000 watch hours. Nagiging domino effect na panonoorin niya to, panonoorin niya to, panonoorin niya yan, panonoorin niya yan. Domino effect, and nagiging series na siya. Nagiging series kasi pinanood niya yung isang video, and pinanood niya yung isang video kasi relevant, informative, substantial. So, yung satisfaction ng mga nakasubscribe sa akin is nandiyan. Lagi nilang inaabangan ng aking mga next video, kasi alam nila sa isip nila na pag nag-upload ito, regarding ito sa YouTube tutorial na pwede makatulong sa kanila.
Let's say for instance, yung ibang na-upload ko, bakit nabawasan ang revenue ko sa YouTube? Ang ibang YouTuber pwedeng naka-experience din na, ay oo nga, nabawasan din kasi ang revenue ko last month. So, pwede niyang panoorin. Yun. So, satisfaction ng viewer ang dapat natin i-consider. Hindi tayo ang sinusundan ng mga subscriber. Kailangan natin i-chase, kailangan natin sundan, kailangan natin i-track kung ano ang mga gusto. Kailangan natin silang i-please para they will keep on watching our YouTube. And in that sense, na-satisfied sila, nanonood sila sa atin consistently, the more nag-grow ang ating YouTube channel. And yun talaga ang ating pinaka-goal. Ang pinaka-goal natin dito is ibigay sa kanila ang mga gusto nilang mapanood para mag-stay sila sa ating YouTube channel. In that order, lalo tayo mag-grow sa community kasi madami pa ang YouTuber na manunood kasi ipipresent ni YouTube ang ating mga content para mapanood ng mas madaming community, ng mas madaming population. Okay po? And yung tip number 10 kasi is a realization. It is not merely a tip. I want you to realize na lahat ng small YouTuber na nag-upload last year, nag-trending ngayon, hindi nila inisip na after a year, magte-trending ang video nila. Walang nakapagsabi na after a year, itong pinapanood mong YouTube video kung ito is mag-trending or hindi. Walang makakapagsabi. Alam mo yung isa, nagsabi siya na, alam mo Ma'am Cindy, yung pinaka-tsaka kong video na hindi ako nag-chick, nag-lip tint, hindi ako nagkilay, hindi ako nag-lipstick, basta lang daw siya nag-record. Alam mo, yun ang nag-trending, na-film niya yun in just 2 minutes lang or 3 minutes. Samantala daw, na yung na-record niya, na pinaghandaan niya, lahat, hindi nag-trending ang ibang video. So tayo, sa mga sangkatutak na video na meron tayo sa YouTube channel natin, hindi natin alam kung alin dyan ang magte-trending next year. So, ang pinaka gusto ko lang ma-realize mo, keep uploading video, keep uploading content. Lahat ng gusto mong i-upload na within your niche, i-upload mo nang i-upload kasi hindi mo alam kung aling video dyan ang magbibigay ng pera sa'yo. Hindi mo alam kung alin ang trending yan after 5 months. Hindi mo alam kung alin dyan ang lalangawin. Okay? Merong nakaka-intrigang algorithm sa YouTube na hindi mo din masasabi kung alin talaga ang video mo na magte-trending after 1 year. And I want you to realize na old videos are really good investment. So, as early as now, mag-upload ka ng mag-upload, mag-upload ka ng mag-upload. Invest ka ng invest ka ng invest ka ng invest. Kasi uulitin ko, hindi mo alam kung alin ang magkakaroon ng 1 million views after 1 year. So, that's it. Sana'y nagustuhan mo ang aking mga tips kasi natulungan ako nito and I hope na matulungan ka din. Kung nagustuhan mo, you can subscribe to my channel para sa mga upcoming videos ko is ma-notify ka. And please like naman po kung nagustuhan mo and kung may mga katanungan ka, pwede mo pong ilagay sa comment box. And kung nakatulong po sa iyo ang video ko, kung ano yung gusto mo mga mabago po pa sa mga upcoming content ko, pwede ka pong mag-comment. I will be very happy na magpapasalamat po ako sa panonood mo sa video channel. Thank you. God bless.